Guys. So bale, for recitation natin dito, turo ko na lang kung paano siya gawin. So una, dito sa 2D, mag-start tayo dito sa 2D model kasi yun yung para magiging base natin. Ayun. Tapos, bali dito. Check nyo muna yung settings nyo. Ayan. Dapat naka-drafting and annotation muna siya. Huwag mo muna siya gagawing 3D modeling. Huwag muna. So, bali dito, 2D model, sa step number 1, gawa muna daw ng circle. So, Command C. Yan, Command C, circle, tapos, pick any point. So, kahit anong point ka pwede dyan mag-click. Sample dito. Ayan. So, sabi dito, specify radius of circle. Specify tayo yung radius of circle. And sabi dito, 150. 150 daw. Wait lang. I-type na lang natin dito sa yan, 150. Enter. Ayan. Yan. Nakalagay dito 150. Tapos next natin na gagawin is command ulit. Gagawin naman natin yung circle B which is 30 naman. 30. Pero dapat naka-center siya dun sa ginawa nating unang circle. 30. Ayan. Ganyan na siya. Tapos, next naman is check muna natin kung tama ba yung yan, R150. Tama naman. Tapos, circle C naman tayo which is 250 naman yung radius niya. So, Command C. Then, pindot mo lang ulit yung center point ng ginawa nating circle kanina. Then, 250. 250. Yan. Yan. Move lang natin to. Ayan. Nakagawa na tayo. Circle A, itong 150. Circle B, itong 30. Tama ba? 30? O, 30. Then, itong circle C, yung pinakamalaki, yung 250. Tapos next natin is 3D solid na. So, open na natin yung settings natin. Gawin natin 3D modeling. Ayan. Naka 3D modeling na siya na mode. Tapos, next natin gagawin, extrude. Step 4, extrude na tayo. So, EXT sa command. Enter. Tapos, pick natin yung circle A, which is yung 150. Tapos, enter lang. Next. Then, define yung height of extrusion, which is 50. Enter ulit. Ayan, okay na yun. May extrusion na yun sa baba. Wait lang. May extrusion na yun sa baba. Tapos next naman, step number 5, extrude ulit. Extrude natin yung circle B, which is yung pinakamaliit na circle. Extrude, pick circle B. Ayan, ito. Extrude, pick circle B, tapos enter. Then yung height of extrusion naman niya is 200. So, enter lang ulit. Kakaroon na yan ng parang height sa baba. Yung extrusion kasi yun yung parang height sa baba. Then next naman is command M. M, pinutin natin. Enter. Then i-pick natin yung circle B, yung pinakamaliit. Ito. Tapos enter lang ulit. Then define natin yung coordinates niya. Sabi dito 0, 0, 50. 0, C lang. At nandito yun sa pinaka 0, 0, 50. Tapos enter lang ulit. Then sabi dito, kapag second point of displacement, enter lang din ang gagawin natin. So enter. Ayun. Tapos next naman, extrude naman natin yung circle C, yung pinakamalaki. So EXT sa command. Tapos pick circle C. Then enter. Then type P for the specific height of extrusion. P lang ilalagay natin. Tapos enter lang ulit. Tapos yung specify natin yung angle ng taper for extrusion, which is 35. Tapos enter. Then yung height of extrusion 250 naman. Tapos ayan na, nakabuo na tayo. Tapos command M naman ulit. M. Enter. Tapos pick circle C, yung pinakamalaki. Then enter ulit. Then yung coordinate 0, 0, 250.
then enter. Then, sabi dito, second point of displacement, enter lang gagawin din natin dyan. Enter. Yun. Then, ngayon, solid editing na tayo. I-fillet natin tong lamp. So, bale, for the first command, F lang, enter. Tapos, pick A. Yung A dito, itong 150 na radius circle. Ito. Tapos, yung fillet radius is 30. Then, enter lang ulit. Then, select an edge, enter lang din ulit. Ayan, nabuo na natin siya. Tapos, step number 8, i-command block, select lang natin to. Tapos, block. Ito. Tapos, lagay natin R #2. Ayan, naka-block na yan. Yung block kasi, yung command block, para siyang ginagamit para kapag pinindot mo, isahan na lang. Kumbaga, para ginagawa siya para i-treat yung isang figure o 3D figure ng isahan na lang. Unlike sa kapag hindi mo kasi siya kinommand block, tawag ito, for example, ito, pinindot mo tong pinaka-outside na circle, yun lang yung maseselect. Unlike kasi kapag, kinommand block mo tong lamp natin, buong lamp yung maseselect, hindi lang yung specific parts, gano'n. So, ayan, tignan na natin kung ano ba itsura niya. Modeling. Just para maayos yung itsura niya, iyan na natin, shades of gray. Yan, naka 3D na yan siya. Hinahanap ko lang yung settings nung pag-tilt. Kalimutan ko kung saan eh. Lang. Ayun. Ito, pindutin nyo yan. Itong command orbit, yun. Basta command orbit nyo lang yun. Sa labas na yun. Then, may ikot-ikot yun na siya. Ayan. Yan yung natin, figure natin. Ganyan yung itsura niya. Ayan o. Then, kung hindi naman, kung ipa-prefer ni ma'am na gusto niya naka-wireframe, edi balik mo lang sa wireframe. Ayan. Ganito yung itsura niya kapag naka-wireframe. Nakaganyan. Then, kung balik lang naman, edi conceptual. O, ayan, conceptual naman, ganyan itsura niya. Then, shades of gray. Mas maganda naman yung shades of gray. Ayan. Tapos, kung balak mo siya, ibalik uli, nang maging 2D siya uli. Yan to gawin mo. Wait lang. Ito, yung full navigation wheel. Tapos, orbit tool. Orbit. Igaganyan mo lang siya. Bigla akong lumayo dun sa kailangan. Nasa i-zoom nyo ulit. Lang itap natin. Ayan. Nakatap na ulit. Ayan. Naka 2D form na siya ulit. Basta pindutin nyo lang yung top dito kasi yun yung parang upper view. Basta ayan, ganun lang siya gawin.